ito para sa'yo. Ang lamig! Wala ka bang mapupuntahan? Bakit hindi ka sumama sa akin pa uwi? Ay, bakit nag-fail na naman? Huwag kang malungkot. Ang paglipad ng Phoenix sa kalangitan na ito ay isang illusion. Sa totoo lang, nawala na ito ng mahigit 100 taon. Normal lang na hindi mo magawa. Pero ang paglipad ng Phoenix sa kalangitan, makakapasok ka sa Hall of Illusion, Grandmaster. O kaya, susubukan ko yun. Sa tingin ko, kaya ko. Wag na, walang sino man sa Illusion World ngayon ang makakaisip ng paglipad ng Phoenix sa kalangitan. Kahit na ang isang henyo tulad ko, kaya mo yan. Siguro, susubukan ko. Sige, subukan mo. Kung magtatagumpay ka, sasabihin ko kay Papa na pakasalan ka niya kaagad. Sige, Dad. May nangyari sa bahay, kailangan kong umuwi. Ay! Uuwi muna ako. Pumunta ka pagkatapos mag-empake. Sige. Ang paglipad ng Phoenix sa kalangitan, sa katunayan ito ay isang uri ng paggamit ng saltpeter, sulfur uling at ilang halamang pinaghalo, tapos gamitin ang paraan ng blacksmithing. Nakalilikha ito ng optical phenomenon. Ang pinakamahalaga ay ang proportion ng mga materyales. Hindi. Ang core ng paglipad ng Phoenix sa kalangitan ay wala sa mga materyales. Ang teknik ang mahalaga. Ang Phoenix ay lumilipad sa kalangitan, nagliwanag ang langit. Iulat sa Pangulo ng Pavilion, ang Phoenix na lumilipad sa kalangitan ay nagningas. Ano? Ipasa ang aking utos. Hanapin ang taong ito sa anumang paraan. Phoenix crying, siyam na araw upang mahuli ang buwan. Nangangamba ako na magbabago na ang mundong ito ng ilusyon. Guruso. Ang kasunduan sa kasal na ito ay nilagdaan ng guro mismo. Bakit mo sinusuway ang utos ng aming guro? Tumahimik ka, traidor. Wala kang karapatang banggitin ang aming guro. Tumigil ka sa pagiging walang kwenta. Ayon sa napagkasunduan, ang iyong anak na babae ay akin na. Narito ako ngayon upang kunin siya. Maging ikaitan kong kerida. Hahaha. Panaginip mo lang yan. Wala talagang paraan na ipapakasal ko ang aking anak sa isang traidor na tulad mo. Hahaha. Mukhang isang grupo lang kayo ng basura. Hindi talaga kayo makakasabay. Ang magic door na ito ay talagang nagpahiya sa inyo. Ha, kalokohan. Halika, subukan natin kung sino ang mas magaling. Mag-ingat kayo. Sige. Ang galing ng kuya. Magaling talaga ang kuya. Itong galaw na ito, sino sa inyo ang kayang gawin ito? Sino sa inyo ang kaya niyan? So Jenlong, ito ba ang magaling na estudyanteng tinuruan mo? Sa tingin ko, hindi ka na magaling sa illusions sa hinaharap. Maghanap ka na lang ng circus para maging clown. Hahaha. Hindi ako basta-basta makikipag-usap sa'yo. Kung may kakayahan ka, tingnan mo ang katotohanan.
Fenger, hoy, ipakita mo sa mga probinsyanong ito. Buksan ang kanilang mga mata. Sige. Hahaha. Probinsyano, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. Buksan ang mga matang hindi pa nakakita ng mundo at tingnang mabuti. Kuya, Sige, sige. ha, malinaw namang nagpa-practice ka lang ng illusions. Bakit mo ginawa ito? Nakakakahiya namang lumabas ng walang kakayahan. Hindi ba karapat dapat kang masaktan? Sumusobra ka na. Ipapakita ko sa'yo. Ate Yingshui. Ako na ang gagawa. Tutulad ako sa'yo. Pinipining Yinshu. Ako na ang gagawa. Baba ka na, Xuelin. Ano ba ikaw ang magsasalita? Kasi akala ng iba, wala nang ibang tao sa pamilya namin ang suit. Tama na, tigil na kayo. Ako na. Ha. Matanda ka na. Halos nasa hukay ka na. Tapang mo, humarap ka pa. Gusto mo, bilhan kita ng damit pang kabaong. Ikaw na lang ang magsuot ng damit pangkabaong na yan. May damit naman ang matanda. Sige. Ang galing ninyo, Master. Ang galing ninyo, Master. Mga tanga kayo, papakita ko sa inyo ang mundo. Sige, hahaha. Ang mga bagay nyo, laruan ko lang yan. Pasensya na, nahiya pa to ng ilabas. At ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ano ba ang tunay na ilusyon? Hahahaum. Kawali lang yan, di ba? Kahit sino makikita yan. Nilagyan lang ng suka ang kawali. Mukhang kumukulo ang mantika. Pero sa totoo lang, hindi naman mainit. Probinsyanong tunay na ilusyonista. Totoong kawali yan lahat. May lakas ka ba ng loob? Ito, totoong kawali pala yan. Anong gagawin natin dito? Anong ibig mong sabihin? Simple lang. May 2 barya sa kawali. Kukuha tayo ng isa-isa. Kung magagawa mo, talo ako para patas. Una akong maglalagay ng kamay. Ako na ang unang maglalagay ng kamay ko. Hahaha. Sige. Matanda. Ikaw naman. Kumukulo na ang mantika sa kawaling ito. Pula na ang mga kamay niya. Parang walang nangyari. Paano niya nagawa yon? Ano pa ang ginagawa ng matanda? Bilisan mo. Naghihintay pa ang mga tao para makita ang pritong paa ng manok mo. Hahaha. Bakit naman hindi ako maglakas loob? May problema. Tumahimik ka. Ang tatay ko ay gumagawa ng salamangka. Ikaw naman ang katulong na magtuturo. Sa iyo. Ang galing talaga ng tatay ko, ang galing. Nakita mo ba? Katulong, mag-aral kang mabuti. Barya lang naman yan, di ba? Gaano ba kahirap yon? Maniwala ka sa akin, may mali talaga sa baryang ito. Palalayasin kita kung magsasalita ka ng kung ano-ano. Tatay. Gago ang dumi ng paraan mo. Di ako magaling mag-aral. Kasalanan ko. Bakit hindi ako matalo? Hahaha, Su Zhenlong, hindi ko inasahang basura ka pa rin hanggang ngayon. Nakikita ko ang masamang ugali mo, maagang magsara ng pinto. Tumahimik ka. Anong karapatan mo para magsalita tungkol sa akin? Ano nangyari sa manloloko? Kahit papaano nagtagumpay ako. Hindi tulad mo at ng matandang yon, basura lang hanggang sa huli. Mga hayop kayo, huwag kayong masyadong mayabang. Haharapin ko kayo. Ate Yinshui, huwag kang padalos-dalos. Okay lang, alam ko. Hindi ba ito yung ika-18 na asawa na papakasalan ng tatay ko ngayon? Pinapayuhan kita. Huwag na tayong magpaligsahan. Baka may mangyaring masama. Masasaktan ng tatay ko. Ang yabang mo ngayon. Ipapakita ko sa'yo. Ano ba ang tunay na paleontology? May naglagay ng fairy lock. Ang Immortal Unlock ay may tawag na as na sekretong teknik. Kung hindi tama ang paggamit, may malaking mangyayari.
Yin Shui, bumalik ka agad. Ang fairy lock, kahit ako ay konti lang ang alam, hindi mo yan kayang gawin. Pag-isipan mo ulit. Tumigil ka na. Desidido na ako. Ngayon, sisirain ko ito. Hindi ko hahayaang guluhin ng mga hayop na ito ang bahay. Sa tingin ko, hindi. Ang fairy lock na ito ay isang teknik na halos kamatayan. Baka ikaw ang mamatay. Masasaktan ng tatay ko. Fenger, huwag kang mag-alala. Ang tatay mo ay hindi mapili. Gusto ko ang patay at buhay. Hahaha. Tatay, ang sarap talaga ng panlasa mo. Hahaha. Kaya kampante na ako. Mag-ingat kayo. Tumayo. Mamatay ka. Yinshu, Yin Shui, ha ha ha. Lingbo Weibo. Kailan niya natutunan yon? Yin Shui, ayos ka lang ba? Binibining Su. Ito ba ang mayabang mong fairy lock? Bakit mukha akong aso na kumakain ng tae? Hahaha. Mga hayop, nanluloko kayo. Anong pinagsasabi mo? 2 panig na laban. Ayon sa kakayahan ng bawat isa. Kung may kakayahan ka, magdaya ka rin. Tama. Hindi magaling ang sarili kong teknik. Bakit mo ako papahirapan? Binibining, Su, mas mabuting sumuko ka na lang at maging pang-ikaten kong asawa, tapos ipapasa ko sa'yo ang ilang sikreto ng kwarto, bigla kang lumakas, ha ha ha. Panaginip mo yan, hindi pa ako talo. Hindi na kaya ni Yin Shui, wala kang laban sa impyerno. Tumigil ka nga. Hindi lang para sa sarili ko ngayon, higit pa. Para sa karangalan at kahihiyan ng Su family troop. Hanggat humihinga pa ako, hindi ako susuko. Sige, dahil nagpupumilit kang magpakamatay, gagawin ko yan para sa'yo, Feng-er. Alagaan mong mabuti ang iyong munting ina mamaya. Huwag kang mag-alala, tatay. Talagang gagawin kong napakaginhawa ang aking pang-iyaute na ina. Napakasaya. Ahahaha. Fairy lockup. Balutin ulit. Yin Shui, umalis ka. Huwag kang makialam, may kumuha sa kanya sa'yo. Bitawan mo ako. Ahahaha. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Kung tatalunin mo ang gininto ang ahas na kamay na nakasabit sa sutla, maghintay ka na lang ng kamatayan. Patayin mo ako kung kaya mo. Ayokong patayin ka. Kung hindi, sino ang maglilinis ng kama ng tatay ko? Hahaha, hindi ko hahayaang magtagumpay kayong mga hayop. Bah. Malanding babae, ang lakas ng loob mong duraan ako. Tingnan mo kung paano kita tratuhin. Huwag kang lumapit. Anong gusto mo? Huwag kang lumapit dito. Anong gusto mo? Putang ina mo. Talagang hindi kita kayang saktan. Patayin mo ako kung kaya mo. Haha. Huwag kang mag-alala. Pagpatay sa'yo ay usapin lang ng oras. Pero bago yun, bakit hindi mo muna alagaan ng mabuti ang tatay ko? Tatay, kailangan mo bang hubaran ko siya para sa'yo? Ihawin, kunin mo ngayon. Mas mabuting magsaya ng mag-isa kaysa magsaya kasama ng iba. Ipapakita ko rin sa'yo. At sasabihin ko sa kanyang maging tapat sa akin sa hinaharap. Hahaha. Sige. Putang ina mo. Ang lakas ng loob mong kagatin ako. Babalatan kita, hayop ka. Tumigil ka. Zhao Guangxiong. Luluhod ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ang anak ko. Hahaha. Su Zhenlong, ganito pala kalaki ang pagmamahal mo sa anak mo? Hahaha, pero huli na ang lahat ngayon. Gusto kong sa harap mo, malasahan ng mabuti ang iyong anak. Ikaw. Anong ginagawa mo? Hoy, gusto ko ang kahabag-habag mong itsura. Kapag mas malakas ang iyong sigaw, lalo akong nasisiyahan. Dragon transformation. Hindi ba siya isang utusan? Talagang nakatago ito. Pagbabagong anyo ng dragon, ito ay isang lihim na technique na hindi pa natutunan ng leader ng gang. Yin Shui, magpahinga ka muna sa tabi. Kapag naayos ko na ang gulo na ito. Lin Sin, mag-ingat ka. Isa-isa kayo. Gusto pa rin ninyong magsama-sama? Gaano kakatapang isang maliit na utusan? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Ano ang tunay na kamatayan ng immortal?
tumayo. Mabahong utusan. Nakita mo ba ng malinaw? Ito ang tinatawag na tunay na fairy lock. Ang iyong maliliit na trick ay hindi sapat para sa akin. Ngayon, ikaw naman. Linsin, huwag kang magpaloko. Gusto kanyang patayin. Huwag kang mag-alala, maliit na trick lang ito. Kahit ang dumi mo ay karapat dapat mamatay. Talagang hindi alam. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Hahaha, ganyan lang. Nandito ka para magpatawa. Ang utusan na ito ay nagpahiya ulit sa aming pamilyang Su. Mabahong utusan, umalis ka dito. Isang grupo ng mga tangang bulag. Mag-ingat kayo. Bastos, anong ginagawa mo? Langit at lupa, Xuanhuang, 8 immortal. Nag-utos ng Tongtian. Itali. Ano? 8 immortal na tumatawid sa dagat. Saan mo natutunan ng trick na to, gago? Sa tingin mo, kailangan kong sabihin sa'yo? Sige, ikaw Suzenlong palang pala'y matagal nang ipinasa sa'yo ng matandang yun ang paglakbay ng 8 diwata sa dagat. Ni isang salita'y hindi mo nabanggit sa loob ng napakaraming taon? Ang kakaiba, kahit ako hindi ko maintindihan kung paano nangyari si Linsin. Hindi ko kayang unawain ang lahat. Una, takutin muna natin si Zhao Guangxiong. Zhao Guangxiong. Mabuti pang sabihin ko na sa'yo, hindi lang paglakbay ng 8 diwata sa dagat ang ipinasa sa akin ng Master. Ipinasa rin niya sa akin ang paglipad ng Phoenix sa langit. Kung alam mo ang lugar mo, umalis ka na rito. Magkapareho tayong disipulo. Hindi ko inakalang ganoon kapaborito ng matanda. Mukhang karapat dapat nga siyang mamatay. Ganoon ka pala magsalita. Inaamin mo na ikaw ang pumatay sa Master. Ayokong mag-aksaya ng oras sa'yo dito. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang kapangyarihan ng 8 diwata sa paglakbay sa dagat ay nakasabit sa kalangitan. Itong batang to, konti lang ang alam mo sa paglakbay ng 8 diwata sa dagat. Hindi yan karapat dapat sa paningin ko, Zhao Guangxiong. Sige, pagmasdan mo ng mabuti. Paglakbay ng 8 diwata sa dagat, hangin, sumugod. Pagtitipon ng 8 diwata. Ito ang pinakamataas na antas ng paglakbay ng 8 diwata sa dagat. Paano niya nagawa yon? Hindi alam ni Master Zhao kung ano ang natutunan ko. Kahit hindi yan pumasok sa mata mo, puputulin ko ang mga yan. Hindi ko alam kung anong natutunan ko. Hindi ako makapasok pero nakikita ko yung malungkot mong mga mata. Zhao Guangxiong, talong ka. Tay, ano na ngayon? Takot. Takot. Kung ganon, ipapakita ko rin sa inyo ang aking kakayahan. Landing comes true. Foot brake. Delikado ang bone vine. Tumax na tape. Bakit nawawala ang taong ito? Lingsin. Anong ginawa mo kay Linsin? Miss Misu, dragon ka ba? Bone vine. Siyempre, bone vine na yun. Zhao Guangxiong. Ang bone vine ay galing sa lihim na aklat ng pangkukulam. Ito'y ipinagbabawal sa buong mundo ng ilusyon. Pinag-aralan mo pa ang ganitong bagay. Hindi ka ba natatakot sa parusa? Parusa. Ang alam ko ang panalo ang iginagalang. Ikaw. Suzenlong talo ka. Hindi lang ang anak mo ang kukunin ko ngayon, pati tibagin ko rin ang karatula ng angkan ninyong Su. Ikaw. Hahaha, Miss Su, halina na. Mukhang tatawagin na lang kitang ina ng kwarto 18 sa hinaharap. Sa tingin ko, mas bagay sa iyo ang ika-10 antas ng impyerno. Linsin bata, saan ka pupunta? Anong sinisigaw-sigaw mo sa ulo mo? Oo nga. Guro Zhao, huwag kang kabahan. Puting lubid lang yan. Paano ka napinsala ng ganito? Centrifugal. Guro Zhao, ano pa ang masasabi mo ngayon? Bata, huwag kang masyadong kampante. Nilagyan ko ng pulbos ng buto ang lubid na ito. Mamamatay ang makakadikit. Hahaha. Oh, akala ko nakalimutan mo na. Tubig.
Mga tanga. Siya yun. Ninakaw ni Ginoong Lin Changui ang lihim na pamamaraan. Kung hindi parurusahan ng mabigat, baka mahirapan tayong magpatunay. Walang hiya kang bata, maghintay ka lang at mamamatay ka. Huwag kang umalis! Ah! Hoy! Hindi. Tang, ang pulbos ng buto ay maglalabas ng lason kapag nahawakan ng tubig. Mas mabilis ang bisa ng lason. Salamat Panginoong Yang sa pagligtas ng aking buhay. Hindi ba siya ang mayordomo ng pamilyang Yang? Sino ka? Ay! Isa kayo sa 4 na dakilang pamilya ng ilusyon. Nakilala na ni Susan Long ang pamilyang Yang. Laktawan na natin ang mga formalidad. Sabihin mo na lang kung ano ang gagawin natin tungkol dito. Ano ang ibig mong sabihin? Si Zhao Guangxiong ay tao ko. Nasaktan mo siya. Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag? Punong Yang, pakikalmahin mo muna ang iyong sarili. Si Zhao Guangxiong kasi... Sipti Panoha, tumahimik ka. Ayokong malaman kung ano ang nangyari. Ang alam ko lang, nasaktan mo ang tao ko. Dapat kang magbayad. Ngayon, gusto kong putulin mo ang iyong braso. Ang pamilyang Yang ay isa sa 4 na dakilang pamilya ng ilusyon. Mukhang nakakahiya namang sabihin iyan. Distinguido. Sunway Real Fire. Hahaha. May kaalaman ka rin pala. Pero bibigyan lang kita ng 3 segundo. Kung hindi, susunugin ko ang inyong pamilyang Su. Hindi ako naniniwalang magpapakatapang ka sa liwanag ng araw. Wala naman akong dala para magsindi. Walang lighter. Kung magliyab ang bahay ninyong Su, ano naman ang kinalaman ko doon? Sige, umalis ka na. Ano naman ang tungkol dito? Ano pa ba ang magagawa natin? Labanan sila. Ang aming pamilyang Su ay maaaring mamatay, ngunit ang integridad ay hindi dapat mawala. Mas mabuting makipaglaban na lang tayo sa kanila. Tama! Lalabanan natin sila! Aray! Tagapangasiwa Yang, mag-ingat ka. Mayordomo Yang, ingat. Kilala mo ako? Higit pa sa pagkilala kay Yang Song. Ikaw ang mayordomo ng pamilyang Yang. Dapat alam mo ang kahihinatnan ng pagpapanggap bilang pinuno ng pamilyang Yang, di ba? Hindi ko inaasahang may makakakilala sa akin sa shitty place na ito. Pero may sasabihin ako sa'yo. Lumana ang balita mo. Simula pa nung 3 buwan na ang nakalipas, ako na ang pinuno ng pamilyang Yang. Pwe, isa kang dayuhan. Kahit ang apelido mo ay ibinigay sa iyo ng pamilyang Yang, kahit gusto ng pamilyang Yang na palitan ang pinuno ng pamilya. Bakit hindi ikaw ang dapat na sumunod? May alam ka nga tungkol sa pamilyang Yang, oo. Tama ka. Kung noon lang sana, hindi kailanman mahuhulog sa akin ang trono ng bahay na ito. Pero malamang, hindi mo alam ang sunog noong 3 buwan na ang nakalipas, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa mga sunog. Totoo namang may sunog sa bahay ng Yang noong 3 buwan na ang nakalipas. Anong imposible? Paano biglang nagliyab ang maayos na pamilyang Yang? Kung gayon, tanungin mo ang Diyos. Bakit sa tingin ko ay pamilyar ka? Ang sunog sa pamilyang Yang ay multo mo, di ba? Nagkakasakit ka ba? Wala kang pakialam sa sunog ng pamilyang Yang. Ano ba ang alam mo? Yang Song, tanungin kita. Ano ang nangyari sa pinakamatandang dalaga ng pamilyang Yang na nakakulong sa cellar? Miss. Alam ko na kung sino kang maliit na paslit. Kaya buhay ka pa pala. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang nangyari sa nanay ko? Ano? Si Miss Yang ang nanay mo. Paano nangyari yon? Walang imposible. Ang nanay ng batang ito nakipagrelasyon sa isang handyman sa bahay. Hindi lang nanganak ng batang ito na walang amang kilala,
nilabag pa ang utos. Bali ang kamay at paa, namatay ng hindi inaasahan. Ang isa naman ay nakakulong sa isang cellar. Karapat dapat ka dyan. Hahaha, gago ka. Ibalik mo ang buhay ng nanay ko. Ahahaha, batang hamog. Trick mong pang 3 paa ng pusa lang yan, sinusubukan lang akong takutin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na ilusyon. Lindsay, Ahahaha, nahuli mo ang 3 lasa ng tunay na apoy ko. Okay. Paano ka okay? Hindi ako nasunog ng apoy. Bakit ako magkakaproblema? Family master yang, hindi mo ba gusto? Gumagalaw ang mga bituin. Hindi ko inaasahan na ikaw, munting paslit, sa nakalipas na 10 taon, naging ganito na ang klima. Kung alam ko lang noon, lipulin kita ngayon. Ngayon ko lang nalaman, huli na. Ngayon magbabayad ako para sa aking mga magulang at sa mga paghihirap na dinanas ko sa mga nakaraang taon. Hihingi ako sa iyo ng isang account ng buhay at kamatayan. Pipigilan mo ba ako? Batang hamog, akala mo ba ikaw lang ang kayang gumalaw ng mga gago? Akala mo ba ikaw lang ang makakagalaw ng mga bituwi? Oo, ito ay lambat ng langit at lupa. Lindsay, Tumayo ka! Lindsay, hahaha. Gago, hindi mo makatatakas sa lambat ko. Kung pipilitin mong sirain ito, lalo ka lang mapapahamak. Lindsay, Huwag kang lumapit. Pinakawalan ni Yang Song si Linsin. Nangangako ako ang dating kondisyon ay... Ang gabi na, umalis na tayo. paano ka makakapigil? Tumigil ka. Dapat noon ko pa siya pinatay. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Ngayon, parang nag-aalaga ako ng tigre na halos maging problema. Mamamatay ka ngayong araw. Kung may mangyari sa kanya, ang aming pamilyang Sue ay lubos na hindi makakasundo sa'yo, hahaha. Maliit na babae, masyado kang nag-iisip. Dapat mamatay ang gago ngayong araw. Walang maiiwan sa inyong pamilyang Sue. Maliit na ganda, huwag kang matakot. Hindi mo kailangang mamatay. Magiging kirida mo ako sa kwarto 18 sa isang praktikal na paraan. Hahaha, kwarto 18. Sumama ka sa akin. Ang Phoenix ay lumilipad sa kalangitan. Ang Phoenix ay lumilipad sa kalangitan. Basagin mo para sa akin. Basagin mo para sa akin. Ang Phoenix ay lumilipad sa kalangitan. Bata, saan mo ito natutunan? Kung gusto mong malaman, tanungin mo si Yama. Yang Song, sinira mo ang aking pamilya. Ngayon ay palalampasin kita. Yang Song, ikaw ay magnanakaw na aso. Mamatay ka, Jermaine. Ang nanay mo ay hindi pa patay. Ano? Ang sunog. Ang buong pamilya, Yang ay nasunog hanggang maging uling. Walang natagpo ang labi sa silong. Seryoso ako. Hanggang ngayon. Paano ako magloloko sa iyo? Nakaligtas ako dahil sa isang bagay. Pagbalik ko, ang pamilya Yang ay nasunog na hanggang maging guho. So ibig sabihin, hindi mo sinunog ang pamilya Yang? Binata, kahit na meron akong ganitong puso, wala rin akong ganoong kakayahan. Hindi kulang sa pamilya, Yang ang mga dalubhasang eksperto. May kakayahang hulihin silang lahat. Dapat may kakayahang takpan ang langit at araw. Paano ko magagawa iyon? Paano ka naging pinuno ng pamilya Yang? Pagkatapos masira ang pamilya Yang, gusto ng Illusion Association na mag-iwan ng binhi para sa pamilya Yang, espesyal na hinirang ako bilang pinuno ng pamilya Yang. Maaari mong suriin ang lahat ng ito. Inshue, tulungan mo akong suriin kung totoo ang sinabi niya. Kung may kasinungalingan, gagawin kitang abo. Kung may kasinungalingan, dudurugin kita hanggang maging abo. At totoo nga, ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng pamilyang Yang ay talagang ibinigay ng Illusion Association. Pero ang pamilyang Yang ay nawasak na ngayon. Ang kanyang titulo ay hungkag na lamang. May kakayahan ako. Galing ito sa Illusion Society.
Ilang mga elder ang nag-alok ng tulong para lang muling buuin ko ang pamilya. Yang sa kasamaang palad, naligaw ako. Ginamit ang kakayahang ito sa panggugulo saan man. Ngayon ay nasa iyong mga kamay. Ito ay kalooban ng Diyos. Linsin, ito ay talagang mabuti para sa iyo. Sa wakas, alam nating buhay pa si tita. Yang Song, ngayon ay lalampasan mo ang parusang kamatayan. Mabubuhay na may kasalanan. Wawasakin ko ang iyong mga litid upang hindi ka na makagawa ng masama sa mundo ng ilusyon sa hinaharap. Salamat sa iyong kabutihang loob na hindi ako pinatay. Tumigil ka. Ang usapin ng pamilyang Yang ay nalutas na ngayon ay ikaw naman ang turno. Kuya Su, Nalinlang kaming lahat ni Yang Su, wala kaming magagawa, napilitan lang kami. Kuya, pakiusap, kahabagan mo ang aming buhay, hayaan mo kaming umalis. Zhao Guangxiong, ikaw at ako ay dating magkaklase. Dapat magtulungan ng tapat. Sino ang mag-aakalang tinalikuran mo ang sekta? Dinaya ang guro at winasak ang ninuno. Maging ako ay pinatay mo, kung patawarin kita ngayon, ito ay magiging isang salat balang araw. Mamatay ka na, matanda. Sandali lang, Ginoong Lin, alam ko kung nasaan ang iyong ina. Patawarin mo ako? Linsin, huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan, ginawa niya lang iyon para mabuhay. Hindi, may ebidensya ako. Master Lin, nakikilala mo ba ang bagay na ito? Dobling jade pendant. Ito ay personal na pag-aari ng aking ina. Bakit nasa iyong mga kamay? Personal na gamit ito ng nanay ko. Bakit nasa iyo? Aksidente kong nabili ito, 2 buwan na ang nakalipas ng malaking halaga. Napansin ko lang na may misteryo ang jade pendant na ito, pero hindi ko talaga alam na gamit pala ito ng nanay ni Ling. Kung alam ko, hindi ko to bibilhin kahit patayin mo pa ako. Anong ibig mong sabihin? Master Lin, hindi mo alam, pagkatapos ng sunog sa pamilya Yang, naglabas ang Illusion Society ng kill order laban sa nanay mo. Sabi nila nanay mo ang tunay na salarin sa sunog ng pamilya Yang. Kalokohan yan. Hoy Master Lin, kumalma ka. hindi ko yun sinabi. Pagkatapos ng sunog sa pamilya Yang, nanay mo ang nag-iisang nakaligtas. Bigla na lang siyang nawala. Dagdag pa ang alitan niya sa pamilya Yang, syempre siya ang naging pangunahing hinihinala, katarantaduhan. Kanino mo binili ang jade pendant na ito? Noong bumisita ako sa Yuzhou 2 buwan na ang nakalipas, aksidente kong nabili ito sa isang maliit na magnanakaw. Anong pangalan ng lalaking yon? Nasaan siya ngayon? Hindi ko tinanong at hindi ko sasabihin. O nung binili ko ito, sabi niya, ninakaw niya ito kay Mo Junyang. Katarantaduhan yan. Si Mo Jianyang ang reyna ng black market. At hindi mahuhulaan ang kilos, misteryoso ang pagkatao. Hanggang ngayon, walang nakakaalam sa tunay niyang mukha. Isang maliit na magnanakaw? Paano niya makukuha ito sa kanya? Oo nga, tama ka. Ang mga kayamanang dumaan sa kamay ni Mo Junyang, papatayin ni Mo Junyang, gagawa ng natatanging marka na hindi kayang gayahin ng mundo. Patingin nga. At tama siya, may marka nga ni Mo Junyang ang bagay na ito. Mo Junyang. Mo Junyang. Ginoong Lin, sinabi ko na sa'yo kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Kahit si Yang Song, hindi alam yan. Ginoong Lin, pakawalan mo na kami ng aking ama. Ganun ba? Pinipilit ka rin pala. Ngayon na ang tamang panahon para turuan ka ng leksyon. Umalis ka na. Salamat, Ginoong Lin. Dali, umalis ka na. Linshin, pinakawalan mo lang sila ng ganun kadali. Bago ko malaman kung nasaan ang nanay ko, baka magamit pa itong taong to. Lising, may ilang tanong ako sa'yo. Pangulong Su, pero okay lang. Ang 8 Immortals Crossing the Sea at ang 9 Heavens of Fengming, lahat yan ay mga sikreto ng pamilya Su na hindi ipinapasa. Hindi ka naman disipulo ng pamilya Su, paano mo nalaman yan? Pangulong Su, patawarin mo ako. Sa'yo ko ito natutunan. Ako ang nagturo niyan, hahaha. Huwag mong lokohin ang matanda. Ang mga sikretong sining na to, ang matanda, hindi man lang nakahawak sa balahibo. Tsaka, hindi ko maalala na tinuruan kita, kaya. Pangulong Su, huwag kang maghinala. Noong nagtuturo ka ng mga ilusyon sa mga disipulo mo sa teaching room dati, nakikinig ako sa labas ng bintana. Totoo ang pakikinig. Tatay, tama siya. At ako ang nag-utos sa kanya. Hindi. Ako mismo ang gustong matuto. Wala tong kinalaman sa bunso. Ha, mga ninuno. Yung pamilya Su ay iiligtas na. Haha, Pangulong Su, ikaw ay... Su Zhenglong pakiusap, gawin nating 12 pinuno ng pamilya Su si Ginoong Lin. Inaasahan ko na makita ang pinuno ng klase. Anong ginagawa mo? Tumayo ka agad. Ginoong Lin, yung pamilya Su ko siya ay tatanggulo ngayon.
Hindi man lang pangatlong klase sa mundo ng illusion. Kung magpapatuloy ito sa bandang huli, ang tanda ng pamilyang Su ay mawawasak sa aking mga kamay. Ginong Lin, ang aking pamilyang Su ay hindi naghahangad ng katanyagan o pagbabago sa mundo. Sana lang ay magpatuloy na umiral sa mundo ang mga ilusyong ito. Pakiusap, sana'y tulungan mo kami, Ginong Lin. Kung hindi sasang-ayon si Ginoong Lin ako si Su, ay hindi na makakapagluhod ng matagal. Seryoso ang pinuno ng pamilyang Su. Hindi dapat mangyari ito kailanman. Linsin, pakiusap, sumang-ayon ka. Ito ang hiling ng aking ama at ng buong klase ng pamilyang Su. Tulungan mo ako, Ginong Lin. Hoy, Haha, Ginoong pinuno ng Harlem Gang. Mula ngayon, ang aming pamilyang Su ay lubos na aasa sa iyo. Bukod pa riyan, ang kasal ninyo ni Ying Shui ay dapat na ring isaalang-alang. Magkasama na kayo mula pa nung bata. Maraming taon na ang lumipas, maituturing na rin na magtatapos sa kasal ang pag-ibig. Linsin, sabihin mo, ang ganitong bagay ay kailangan pang ako ang magsabi. Ying Shui. Pasensya na, hindi kita maaaring pakasalan. Ha? Bakit? Itinago mo sa akin? Alam kong nahihiya ang pamilya nating Su sa'yo. Kung buhay ka pa, pwede mo akong parusahan ng gusto mo, pero tiyo mo si Ying Shui. Ying Shui, huwag kang mag-alala. Ang pagkikita kay Ying Shui ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Minsan ay isinumpa ko na hanggat hindi sumusuko si Ying Shui, hinding-hindi kita iiwan. Linsin. Pero hindi pa rin alam kung nasaan ang nanay ko. Naapi siya. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Maililinis ang pangalan ng nanay ko. Sa oras na iyon, tiyak na may 8 karosa, maghahanda ng malaking handaan, magiging bongga, papakasalan ko si Ying Shui. Kaya, Ying Shui, talagang hindi ako nagkamali ng tingin sa'yo. Ikaw na ang magiging gabay namin. Basta mag-utos ka lang, ang buong pamilyang Su ay nasa likod mo. Salamat po, Tiyo. Pero delikado ito. Marami ang takot na madamay. Desidido na ako. Pupunta kami sa Yuzhou sa ilang sandali. Dapat malaman natin ang buong katotohanan. Kung desidido ka na hindi na kita pipigilan, maghihintay ako sa'yo. Sige, tatandaan ko. Kunin mo itong card. Malaking lungsod ang Yuzhou. Hindi ka makakagalaw ng walang pera. At si Mo Jiunyang, misteryoso ang taong ito. Mabuti man o masama, mag-ingat ka sa daan. Tama si Tiyong Su. Hindi ka talaga makakagalaw sa malalaking lungsod ng walang pera. Ilang araw na akong hindi kumakain. Alam kong hindi dapat ako nagpanggap na mayaman. Tinanggihan ko pa ang card na yon. Tumigil ka at tumingin-tingin. Huwag mong palampasin ang pagkakataong yumaman. Tingnan mo, mayaman ka na. Oy, paano ba maglaro? Simple, kita mo ako dito? 2 baso ng dice, 1 barya, panalo ka, maglagay ka ng kahit magkano gusto mo. Ganun lang kasimple, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Subukan mo 1 beses at malalaman mo. Sige, susubukan ko. 20 piso muna tayo. Tama. Sigurado ka? Oy, Panalo to. medyo baliktad ngayon. Natalo sa una. Halika, Totoo pala. Ako rin isa. ikaw rin. Gusto ko pa rin to 500 piso sa kanan. Sige, Panalo bayad, bayaran mo. Bayaran kong panalo. bakit ka ulit natalo? Ay nako, Dumating na ang pagkakataong yumaman. Tuloy lang. Hoy, oh. Ops, wag na maglaro. Di na ako maglalaro. Sobra na ngayon. Sa susunod. Hoy. Hindi pa kami nakakapaglaro. Oo, matagal na kami rito. Subukan na rin natin. Yun lang, kaya 20,000 piso ang ilalagay ko. Panalo o talo? Sino ang may 20,000 piso? Sino ang kalaro ko? 20,000 piso? Pero wala kaming ganoong kalaking pera. Meron or wala. Pagsama-samahin natin ang pera natin. Pag nanalo, pantay-pantay ang hati. 600 piso ang ilalagay ko. 1,000 piso ang ibibigay ko. Mabuti, 1,000. Hoy pare, kita mo nag-ambagan na lahat. Gusto mo ring sumali? Hindi, kayo na lang. Hoy, wag kang mag-alala. Pare, mukhang di ka rin mayaman. Huwag mong palampasin ang magandang pagkakataon. Anong pinagkaiba nito sa pagpulot ng pera? Oo, wag mong sayangin ang pera. Sigurado ka, hindi ka magsisisi. Anong pinagsasabi mo? Sabay-sabay tayong yumaman. Anong sinasabi mong walang pagsisisi? Wala akong pera, kalimutan mo na. Hindi. Hindi ka naman siguro ganun kapobre para sa 100 piso. Oo, kung may pera lang ako. Hindi ba pwedeng tumawag si Sister Rabbit? Talagang mahirap lang ako. Tinitignan mo ba ang lana? Umalis ka dyan. Gulong-gulong.
Umalis ka dyan. Ale, may pera ka ba? Wala kang pakialam. Hoy, ako. Makikipaglaro ako sa'yo. Oo, Ale, pag-isipan mong mabuti. Kapag natalo ka, hindi ka na makakabalik. Huwag kang mag-alala, Ale. Tangang-tanga itong lalaking ito. 12-12 beses nang naglaro, hindi man lang nanalo. Ale, mukhang nagmamadali kang gumamit ng pera. Paano kung ganito? Hindi namin ito lalaruin, ibibigay namin sa'yo lahat ng pangalan. Tingnan mong mabuti. Kaliwa o kanan? Buksan mo ang kanan. Pasensya, talo ka. Hoy, sandali, mandaraya ka. Kailangan magsalita ang batang babae tungkol sa ebidensya. Hoy, te, wala akong masisisi sa iba. Mas mabuting aminin mong talo ka na. Ikaw lang ang masisisi mo. Kaming lahat ay nanalo. Ako lang ang talo sa'yo. Hindi. Pinaghihinalaan kung may problema sa kulay mo. Hinahamon mo ba akong tignan yan? Oo, posible nga. Pero paano kung wala kang makitang problema? Kung matalo ako, sa'yo na ang cellphone. Kung may makitang problema, hindi lang ibabalik mo ang bracelet ko, magbabayad ka pa ng pinsala ko. Sige, yan ang usapan. Huwag kang magsisisi. Paano titingnan kung may problema? Tigil na, te. Kung gusto mong magsugal, dapat tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi pwedeng mandaya. Kaya pala magkakasabwat kayo. Kailangan bang panagutan kapag nagsalita ang ate mo? Kung hindi, isasakdal kita sa paninirang puri. Wala akong pakialam, ibigay mo sa akin ang bracelet na ito. Panggamot ito sa buhay. Wala akong pakialam. Ngayon, akin na ang bracelet na ito. Mga hayop kayo, sasabong ulit ako sa inyo. Sige, ano pa bang pwedeng ipusta mo ngayon para makipagsabong sa akin? Ako, Pero kung gusto mong makipagsabong ulit sa akin, may naiisip ako. anong paraan? Your smile, tumdo mo. Sige, gawin natin yan. Sandali lang. Bakit nandito ka pa? Wala kang pera para makisali sa saya. Umalis ka na. Hoy bata, mas mabuting tumigil ka na. Lalo ka lang malulubog. Anong ibig mong sabihin? Sinabi mo bang sinungaling ako? Huwag kang makinig sa kanya, Day. Pulubi yan. Hoy, ituloy mo yan. Sandali lang. Ulubi ka, di ba? Maniniwala ka man o hindi, bugbugin kita. Hoy, teka muna. Tol, alam mo ba na kailangan mong tumaya kapag ginalaw mo ang aking dice? Siyempre alam ko, pero ang taya ko ay medyo kakaiba. Sa'yo lang ipapakita. Kung gayon. Curious ako kung ano ang bagay na yon. Pwede kaya itong bagay na ito? Sino yan? Huwag mo nang isipin yon. Sagutin mo lang ako. Sapat na ba itong bagay na ito para tumaya? Sige, huwag kang mag-alala, Tay. Nagbibiro lang ako. Paano ko gugustuhin ang gamit mo? Hoy, teka muna. Ano ang nangyari kay Third Master? Alam mo ba kung ano ang tinaya niya kanina? Ano yon? Barya lang yan, di ba? Alam mo ba kung saan galing ang baryang ito? Bakit nasa kanya ang baryang ito? Ang weird talaga. May nakakalusot pala sa ilalim ng ilong mo. Magnakaw. Hindi na ito tungkol sa kasamaan. Palagi kong naiisip na malaki ang problema natin ngayon. Hiningi ko na sa'yo ang mga gamit. Bakit sinusundan mo pa rin ako? Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Paano ko babayaran? Hindi, bayaran mo. Hindi nagkakautang ng pabor ang babaeng ito. Sasamahan kita. Kahit ano ang gusto mo. Wow, ang galing mo talaga. Hintayin mo ako. Mukha kang dayuhan, di ba? Sakto, kailangan mo ngayon ng tour guide, tulad ko. Kilala mo ba si Mo Junyang? Si Mo Junyang, bakit mo siya hinahanap? Kilala mo? Sino sa Yuzhou ang hindi kilala si Mo Junyang? Siyang bantog na reyna ng black market. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Nagbibiro ka ba? Misteryoso ang kinaroroonan ni Mo Junyang. Kakaunti lang ang nakakita sa kanya talaga. Saan ko siya mahahanap? Sige. Hoy, huwag kang mag-alala. Kahit hindi ko alam kung saan siya nakatira, alam ko kung saan siya pupunta mamayang gabi. Ano ibig mong sabihin? Ibig sabihin, alam ko, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Hoy, di ba sabi mo may utang na loob ka sa akin? Pwede mo nang bayaran ngayon.
Mas maayos yan, sumunod ka sa akin. Ano ang ibig sabihin ng Magic Fight? Bakit mo ako dinala rito? Ito ay Triennial Grand Ceremony sa Yuzhou Illusion World. Ngayon, hindi lang Yuzhou, mukhang mga Illusion Master mula sa buong bansa ang magkikita-kita. Ano naman ang kinalaman nito kay Mo Junyang? Darating din siya sa kompetisyon. Hindi ko alam kung sasali si Mo Junyang sa competition pero ako, oo. Bilang isang kilalang black market queen, tiyak na magkaka-interest siya sa treasure box. Ano ang ibig mong sabihin? May chismis na ang treasure box na ito ng thousands of machines ay gawa ni Yuan Tiangang. Isang maliit na kahon, naglalaman ng 1,688 na sikreto. Kilala bilang isa sa top 10 treasures sa Magic World. Ang gantong kayamanan, paano ito palalampasin ni Mo Junyang? So gusto mong sumali ako sa kompetisyon? Kunin ang liderato. Pag nakuha na ang Fairy Energy Treasure Box, si Mo Junyang mismo ang lalapit sa atin. Hala, sobrang yabang naman. Yan ang tinatawag na kayabangan. Aminado akong may kakayahan ka. Pero ito ay French fight, bawat isa sa kanila ay kilalang master. Tulad mo, gusto mo pang maging leader. Maging tapat na manonood ka na lang. Hoy, may invitation letter ka ba? Wala. Ikaw? Hindi, nandyan na. Ang gulo-gulo naman nito. Tigilan mo na ang kakulitan at sumunod ka sa akin. Huwag kang magsalita. Panoorin mo na lang ako. Kumusta? Pakita po ng imbitasyon. Lahat po sa loob, pasok na. Hindi ko maisip ang ingay pala dito sa Magic Fight. Siyempre, kahit regional competition lang ang Yuzhou French Dough Festival, pero kalidad nito kasing label ng National Championship. Higit pa dyan. Ang galing mo, alam na alam mo ang Magic Fight Club. Parang insider ka rin. Hindi naman, pero tulad ko na lumaki sa labas, medyo may alam din sa mga ganitong paraan. Kumusta? Ang galing ng ginawa ko sa pinto, 'di ba? Pat yung mga guard na loko. Oh, ang galing nga. Hindi, si Poker King Wang Jihua yan, si Qingyun Pavilion Master Shangguan Jinghong yan. Bukod pa sa kanila, yung iba mga top boss level na character sa mundo ng ilusyon. Baliw ka ba? Gusto mong maging walang silbi? Hindi ito para sa'yo. Hindi mo ba halos sinabi na darating ang pamilya Joe? Bakit wala kang nakita? Hindi ba ang panganay na babae ng pamilya Joe ay sumasali lamang sa kompetisyon? Para sa ganoong pagpapakitang gilas. Shh! Pababain mo ang boses mo. Kung marinig ka ni Empress Joe, mamamatay ka. Empress Joe. Kilala si Miss Joe na ito sa pagiging mapagmalaki, mapagmataas at mapangapi. Sobra-sobra, tinawag din niyang sarili bilang Empress Joe. Lahat sa aming grupo ay umiiwas sa kanya kapag nakikita siya. Miss, ayos ka lang ba? Sino ang naglatag ng carpet? Umalis ka dito. Miss Joe, nagdala ako ng tao para ilatag ang carpet na ito. Ano ang iyong mga utos? Ako ay Miss Joe. Anong klaseng bulok na carpet ang inilatag mo? Muntik na akong ma-sprain ang paa ko kanina. Inuutusan kita ngayon. Itapon mo na tong carpet na to ngayon din, sunugin. Oo. Lahat ay ginawa ayon sa utos ni Miss Joe. May magalis ng carpet na ito at sunugin ito. Isang grupo ng mga walang silbing duwag. Sino ang nagpapasok sa'yo? Umalis ka dito. Sa akin ka ba nagsasalita? Lahat ay maayos ang pananamit. Ikaw lang ang nakadamit na parang pulubi. Nakakaharang ka sa daan ko. Umalis ka na dyan. Hindi mo ako mapag-uutusan kung ano ang isusuot ko. Ang lakas ng loob mong sumagot. May isang tao bang magtapon nitong pulubi para sa akin? Opo. Tigil. Binibining Joe. Narito ngayon ang ilang kilalang kaibigan. Huwag magalit sa isang maliit na bagay, mawalan ng pasensya. Shangguan Jinghong, kailangan ko ba ang gabay mo mula sa Qingyun Pavilion para gawin ang mga bagay sa aking pamilyang Joe? Binibining Joe, napakaraming tao ngayon. Ako si Shangguan Jinghong ang personal na nagsalita. Hindi mo ba ibibigay kahit ang mukha na ito? Sino ka ba? Bakit ko dapat ibigay ang mukha sa'yo? Nagkita ang dalawang tigre ng mundo ng pantasiya. Ngayon may magandang palabas na panoorin. Bakit may problema sa akin si Binibining Shangguan? Nagbibiro lang si Binibining Joe, hindi ako maglakas loob. Ngunit siya ay kaibigan ko, ang kanyang negosyo ay aking negosyo. Tama ba? Pagkatapos gusto kong tanungin si Panginoong Shangguan. Maari ko bang itanong ang iyong kaibigan? Saan ito nirarango sa listahan ng mahika? Wala siya sa listahan, haha. Panginoong Shangguan,
Ang iyong panlasa ay talagang lalong lumalala. Makipagkaibigan sa isang pulubi, masama ang salita ni Binibining Joe. Hindi ba ang mahiwagang Panginoon ay nasa listahan din ng mahika? Anong mahiwagang Panginoon? Kilala ba ako ng taong ito? Tingnan ninyong lahat, sinabi talaga ng ating pavilion master na si Shangguan na itong pulubi Panginoon ng mga misteryo. Hahaha, Binibining Joe. May hangganan ang lahat. Hindi kita ginalit ngayon. At 5 beses at 3 beses mo akong pinahirapan. Hindi mo ba alam na dapat unahin ang sining? Ang kapal ng mukha mo, mabahong pulubi. Gaano kakatapang para sumagot? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kailangan mong magkaroon ng pagkatao. Naghahanap ka ng kamatayan. Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Shangguan Jinghong, seryoso ka bang ipagtatanggol ang pulubing ito? Kasalukuyan ka ba sa aking pamilyang Joe? Sinabi ko sa'yo, kaibigan ko siya. Kahit ang pinuno ng pamilyang Joe ang personal na dumating, ganun pa rin. Ikaw. Binibini, huwag mong kalimutan ang mga tagubilin ng amo. Sige, dahil sinabi mong kaibigan mo siya. Well, bilang panganay na dalaga ng pamilyang Joe, ako ay hahamon sa iyong kaibigan. Cho Zijing, huwag kang magmalabis. Ha, palagi naman akong nagmamalabis. Anong magagawa mo sa akin? Mabahong pulubi, hahamon kita ayon sa mga patakaran. Paumanhin. Hindi ko tatanggapin. Sige, nangunt ayon sa mga patakaran ng lugar. Kung hindi mo tatanggapin ang hamon pagkatapos ay umalis ka rito. Cho Zijing. Paano ka, Panginoon ng Pavilion na Shangguan, sisira ka ba sa mga patakaran ng Magic Fight Club? Maaari kang. Binibining Joe, aalalahanin ko ito ngayon. Lumabas ka muna. Ano ba ang ginagawa mo? Bilisan mo. Paumanhin, Binibining Shangguan. Hindi sa akin ang desisyon kung mananatili o aalis. Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Pavilion Master Shangguan, kaibigan ko siya. Hahaha, Shangguan Jinghong, nakita mo ba? Hindi nila tinatanggap ang pagmamahal mo, hahaha, namamatay ako sa katatawa. Alam mo ba ang magiging resulta ng sinabi mo? Hindi ko alam at ayaw kong malaman. Ang alam ko lang, wala kang karapatang palabasin ako. Kaya mo. Wala nga talaga akong karapatang palabasin ka. Staff, halika rito. Ano ang mga utos ninyo? Isa pang laro ngayon. Sino ang idadagdag? Siya. Hoy, hindi ba? Hindi kami naglaban. Salamat, Pavilion Master Shangguan. Sana magkaroon ako ng pagkakataong makalaban ang may-ari ng pavilion. Sige, hintayin natin. Tapos Mabahong pulubi, huwag mo akong kalimutan, pinapayuhan kita. Magsimula ka ng magdasal ngayon, hindi ako ang pinakamagaling na makakaharap mo mamaya. Tapos na. Sabi mo wala kang ginagawa, bakit ka nakikipag-away sa kanila? Sabay mong ininsulto ang 2 tigresa sa mundo ng ilusyon, tapos na. Hindi ikaw ang nakakainsulto ng mga tao. Ano ang kinakabahan mo? Kalokohan, hindi mo ba narinig ang apoy sa pintuan ng lungsod at ang isda sa lawa? Tapos na, patay na talaga ngayon. Huwag kang masyadong kabahan. Paano kung wala sa kanila ang katapat ko? Pakiusap, pareho silang pampito sa magic list. Doble lang ang sa iyo. Okay lang linisin ang mga sinungaling sa mga ilog at lawa. Kapag nakilala mo ang tunay na master, mawawala ang buhay mo. Kaya hindi man lang sila makakapantay sa isang sibuyas. Ano ang ibig mong sabihin, hindi mo man lang maihambing kay Yang Song? Pero si Yang Song, nakuha niya ang mana ng ilang maestro sa mundo ng ilusyon. Kung hindi dahil sa gitna, nakilala ko ang misteryosong maestro ng mga lihim, ang kampeyo ng labanang magic ngayon, siya talaga. Kumbaga kung ang Panginoon ng mga misteryo mismo ang sasali sa laro, hindi basta-basta nakakakuha ng kampeyon. Sige, kalimutan mo na. Wala akong oras para kausapin ka. Mas mabuti pang magdasal ka agad, huwag mong makasalubong ang 2 demonyong babae. Tahimik kayong lahat. Magsisimula na ang labanang ito. Hilingin sa bawat grupo ng manlalaro na magsapalaran. Gusto mong magsapalaran? Swerteng-swerte ako, magsisigarilyo ako. Isang mabuting balita, isang masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Ang misteryoso naman. Bakit nakuha mo talaga silang 2? Ang mabuting balita, wala silang nakuha sa 2. Ang masamang balita, patay talaga tayo. Anong ibig mong sabihin? Sino si Wang Jihua? Ang tapat na simp ni Josie Jin. Malupit. Kinipit mo lang si Josie Jin, hindi kanya palalampasin. Magaling ba itong lalaking ito? Pang-10 sa listahan ng magic. Pang-10 lang? Ganyan ka ba kabahala? Nababaliw ka ba? Pang-10 papatayin ka niya ng basta-basta. Huwag kang mag-alala. Ako ang susunod mong kalaban, si Wang Jihua. Bituin. Mabahong pulubi. Para sa'yo, ang tungkod na kawayang ito. Mas magiging presentable ka kapag namamalimos ka sa hinaharap. Salamat po, Ji Wang.
Pero sa tingin ko, mas bagay sa'yo ang patpat na kawayang ito. Gago, labanan ito, hindi paligsahan. At tama ako. Talagang mas bagay sa'yo ang patpat na ito. King ang tagahanga mo. Espesyalista pala siya. Hindi talaga makilala. May katulong din pala ang pulubing ito. Ha, batang to. Huwag kang magpakampante agad. Inirapan mo si Zijin ngayong araw. Hindi kita palalampasin. Unang round ng poker. Hindi, matatalo ang batang to. Bakit naman? Di ba magaling siya kanina? Hoy, anong alam mo? Espesyalidad ng pamilyang Wang ang ilusyon ng poker. Sa larangang ito, ang 4 na ibang pamilya ng ilusyon hindi kalaban ng pamilyang Wang. Sana patuloy nila akong pagtakurin. Bata, alam mo ba kung ano ang nasa mesa? Poker, di ba? Ha. Sa kamay ng iba, karaniwang baraha lang yan. Pero sa kamay ko, paalala yan para sa'yo. Ang tuntunin ng kompetisyong ito ay ang bawat manlalaro ay kukuha ng baraha. Ang may pinakamaraming puntos ang mananalo. Ayon sa mga tuntunin, gusto kong tingnan ang baraha. Dragon homing. Ito ang rurok ng kasanayan sa poker. Ang kamay ni Wang Xiao ay sapat para maging hindi abot kamay ng maraming tao. Anak, akala mo ba ito lang ang kaya kong gawin? Jade Flying Sand. Ito ang Puck Forbidden Art. Mukhang papatayin siya ni Wang Xiao. Malas na malas ang batang ito. Hoy, magandang babae. May mangyayaring malaki sa kaibigan mo. Bakit ka ganyan? Parang wala lang. Kung hindi niya masisira ang trick na ito, karapat-dapat na rin siyang mamatay. Anak, ito ang meeting gift ko para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ah, ganun ba? Paano ka naging okay? Bakit may mangyayari sa akin? Ang bait-bait talaga ni Master Wang. Pulang sinulid ang ibinigay na regalo. Hindi mo naman hinugot ang pulang sinulid na ito mula sa iyong damit panloob, di ba? Gago, pinilit mo ako. Ginoong Wang, hindi mo naman siguro ako talo sa 4 na 8, di ba? Siyempre hindi ka matatalo ng 4 na 8. Pero wala ka ng tsansang matalo. Delikado. Mukhang nagmamadali si Ginoong Wang. Ginamit pa niya ang ipinagbabawal na teknikong life-seeking chain. Ano? Ginoong Wang, mukhang mas maliit ang 8 mo kaysa sa akin. Ha, bata. Niloko ka. Ang puntos ba natin ang pinag-aagawan? Ang checking nasa kamay mo, haha. Talo ka sa laban na ito. Ang galing talagang angka ng poker ang mga Wang. Yun pala ang tunay na pakay ni Ginoong Wang. Ang kamay ni Wang Xiao kahit pa dumating ang 4 na pangunahing ilusyon na angkan, kailangan pa rin akong ibaba dito. Masyado kang kampante, hindi mo pa hinihitit. Akala mo ba, panganay ako ng isang poker na angkan? Hindi ko pa malaman ng isang ace. Kung hindi mo malaman, kukunin ko ang apelyido mo. Bata, talo ka. Ito ay ha. Ano ang nangyayari dito? Ito, paano nangyari yun? Mahal na hari, kahit nasambahin mo ulit ako, hindi mo na kailangang dalhin ang larawan ko. Diba? Paano kung maglagda na lang? Ay, imposible yun. Lin Jihua, ang ganda pakinggan ng pangalang yon. Kaya ibigay mo na sa akin ang apelyidong Lin mula ngayon. Gago, lalabanan kita. 4, maliit na 2 para sa'yo. 2. Mas bagay pa rin ang numerong ito para kay Miss Joe at bibigyan kita ng napakalaking halaga ng pera. Lakas ng hangin na kayang lunurin ang mga ilog. Patas ang laban. Shangguan Jinghong, may lakas ng loob ka pang maglaro ng isa pang round. Ngayon, kailangan kong maghiwalay ng panalo sa iyo. Yan din ang iniisip ko. Iisa lang ang pumapang 7 sa ranggo ng mahika, ako yon, si Shangguan Jinghong. Walang saysay ang pagdadaldal. Tigre sa bundok. Kaaway ng Overlord. Gaano ba kalaki ang galit nila? Hindi ko alam kung gaano sila magkagalit. Pero ang alam ko, sino ang nakapag-asawa sa 2 tigreng ito. Siguro ay tunay na mandirigma yon. Tigil. Huwag na kayong mag-away.
tumigil ka sa pambubugbog. Hoy, Miss Isyangguan, Zijin, kung magpapatuloy ka sa ganito, kapag nag-away ang dalawang tigre, may masasaktan talaga. Sino ang tigre sa klase nyo? Ako. Wala kang pakialam. Lumayo ka sa akin. Hindi ako aalis. Hindi ko kayang panoorin na patuloy kang nakikipag-away sa kanya. Anong ginagawa mo? Oo, naghihirap ako sa pag-ibig. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal sa puso ko. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, papatayin kita. Halika at patayin mo ako. Kung ikaw ay mapapatay ng taong minamahal mo, iyon din ay isang romansa para sa akin. Mag-uukit ako ng rosas sa aking lapida. Hahaha. Sige na, ipagpaliban na lang natin ang pagsusulit sa ibang araw. Congratulations, Miss Joe! May ganyan kang magandang boyfriend, hahaha. Anong klaseng boyfriend yan? Isang simplang na hindi matanggal-tanggal. Kung mahilig ka rin sa aso, pwede rin akong magwag ng aking romantikong buntot para sa'yo. Kasalanan, tawagin niyo ang mga tao. Tawagin niyo ang mga tao, sakalin niyo ako. Zijin, hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Para kang araw at buwan sa akin. Mga pulang dahon at berdeng sanga. Ang pag-ibig ko sa iyo ay parang umaapaw na ilog Yangtze. Walang katapusan. Zijin, araw-araw kitang iniisip. Kapag naaalala kita, nangangati ang buong katawan ko. Wang Jihua. Kapag iniisip mo, nangangati. Habang iniisip, lalong nangangati. Habang iniisip, lalong nangangati. Kiliti, nangangati, ay hayop. Bakit ang daming insekto? Huwag kang magpanik, ilusyon lang yan. Sino ang gumawa nito? Ako si Park Tae-chang. Park Tae-chang, ikaw pala ang Goryo Master. Ano? Siya pala ang maalamat na Goryo Mage. Hindi sapat ang taong ito para manatili sa bansang Kimchi. Anong ginagawa mo sa ating malaking tag-araw? Hindi mo na kailangang magtanong. Malamang nandito siya para magnakaw ng isang bagay. Ginong Park Tae-chong, parang hindi ka na imbitahan sa magic fight na ito, di ba? Huwag kang magkamali. Meron na akong pediatric magic fight tulad mo. Hindi ako interesado. Hindi rin ako pupunta kahit imbitahin mo pa ako. Patay na Koreanong patpat. Subukan mong ulitin. Kakaiba yan. Napakamataas mo naman. Huwag kang kumain ng kimchi sa sarili mong bahay. Anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para kunin ang isang bagay. Ano yun? Ang kahon ng kayamanan ng libu-libong makina. May kukunin siya rito. May kukunin ka sa amin. Kailan pa tayo naging Trevi Fountain? Kunin mo kung gusto mo. Bakit namin ibibigay sa'yo? Ang ginoong ito, pakibantayan po ang inyong pananalita. Hindi para sa akin, kundi ibalik ninyo sa akin. Ibalik. Ang kahon ng yaman ng Kianji. Ito ang kayamanan ng aking bansang kimchi. Pero sinakop ninyo ito. Ngayon, panahon na para ibalik sa tunay na may-ari. Sa'yo ang kahon ng yaman ng Tianji. Nagbibiro ka ba? Kimchi, natamaan ba ng kalabaw ang utak mo? Ang kahon ng yaman ng libong makina ay gawa ng aming daksya na si Yuan Tiangang. Anong kinalaman nito sa bansang kimchi mo? Mali yan. Ayon sa pananaliksik, si Yuan Tiangang ay taga-bansang kimchi. Dahil siya ang gumawa ng kahon ng yaman, dapat ay pag-aari ng bansang kimchi. Ano sinaring mana sinabi? Tinadimi niya. Taga-bansang kimchi raw si Yuan Tiangang. Kanino mo narinig yan? Basta bumuka ka lang ng bibig. Nakasulat sa aming mga libro ng kasaysayan, walang duda doon. Hoy, putang ina mo. Okay, wag na nating sayangin ang oras sa taong to. Hindi mo siya mauunawaan dahil hindi kasing kapal ng mukha niya ang sayo. Paano kung hindi namin ibigay? Inaasahan ko namang magdadaya kayo. Kaya naisip kong gawin ito ng patas at kunin ang mga kayamanan ng aming bansang kimchi. Hindi mo ibig sabihin makikipagkompetensya ka sa amin? Nangangailan yung kahon ng yaman ng libong makina ang premyo ng labanan ninyo ngayon. Kung ako ang manalo, sa akin na ba ito? Manalo. Baka patuka, no? Ang tigas ng bibig. Gustong talunin kami, daanin mo muna sa akin. Umalis ka. Hoy ha, akala mo ba dekorasyon lang ang panganay na young master ng pamilya kong poker? Ito. Wang Jihua. Nakuha ko na. Ito, hahaha. Ikaw
ikaw pala. Sino ka? Huwag kang makipag-usap sa akin. Ayoko ng kimchi. Pare, ang galing mo. Oo nga. Ayoko rin ng lasa ng kimchi. Umalis ka dyan, wala kang pakialam. Sige. Mabag-ingat ka, hindi basta-basta ang taong ito. Sige, mag-iingat ako. Subukan kong hindi maamoy ang baho ng atsara sa kanya. Gusto mong mamahinga ng tuluyan. Mga hambog na gago kayo. Papagbayarin ko kayo ngayon. Lumabas kayo. Kumusta sila? Ako na. Yang Song. Zhao Feng. Kilala ko silang dalawa. Kayong dalawa, bakit kayo tumakas at naging taksil sa mga tao ng bansang ito, ng kimchi? Talagang ikinahiya ko ang aking mga ninuno. Nakakagalit ito. Kayong dalawang taksil, lumuhod kayo sa harap ko. Teka, may mali. Anong mali? Delated ang mga balintatao nila. Maputlang mukha, walang ekspresyon, mukhang ganito ang itsura ng mga patay. Mga patay? Bakit sila gumagalaw pa? Kung hindi ako nagkakamali. Ito siguro ang sikat na puppet Raya. Sining ng puppet. Park Tai-chang, huwag mong isipin na dahil may dalawang taksil kang kasunod, natatakot kami sa iyo. Huwag mong tingnan kung ano ang lugar na ito. Marami tayo dito. Isang laway lang mula sa amin, malulunod ka na. Talaga, anong hinihintay ninyong dalawa? Kayong dalawang taksil, mamatay kayo para sa akin. Sino ang nag-utos sa'yo na iligtas ako? Mayabang, di ko makita yung dalawang taksil na yon. Huwag mong isipin na magpapasalamat ako sa'yo. Hintayin mong maayos ko muna tong dalawang taksil. Susunod, ikaw naman ang papatayin ko. Magkasama, edi sabay tayong pumunta. Sige. Ayos lang ba si Zijin? Nandito ako. Nasaan ba ako? Ay, mali ang nabasa ko. Kayong dalawang mapagkanulong taksil. Paano ninyo nasaktan ang babae ko? Hindi ko kayo palalampasin. Ingat, hindi niyo sila kayang talunin. Oops, aalis na ako. Ang dulas naman. Nakakahiya namang magustuhan ng katulad mo. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Gibayin niyo sila. Takbo. Hoy, mag-ingat ka. Zhao Feng at Yang Song. Wala akong pakialam kung tao ka o multo. Pero kung maging taksil ka sa Great Xia, mamatay ka. Hindi ko inasahang ganon kagaling ang taong ito. Hindi mo ba ayaw ang suot niya dati? Ano naman? Kahit ayaw ko sa suot niya, hindi yon hadlang para humanga ako sa kanya. Zijin, nakaluhod na ako para sa kanya. Kukuha rin ako ng autograph niya para sa'yo. Simp. Cut. Kumusta naman ang kimchi? Ikaw ba ang lalabas o ako ang magtapon sa'yo? Hindi ko inakala. Kayong mga taga-Daxia, hindi pala kayo ganun kahina tulad ng inisip ko. Subalit, sa harap ng malalim na kasanayan ng aking bansa sa cannon gambling, wala pa ring masabi. Templo Kandado, mag-ingat kayong lahat. Soul Devouring Lock pala ito. Mag-ingat kayong lahat. Ano ba ang Soul Devouring Lock? Ito ay isang uri ng hilaw na materyales na gumagamit ng langis mula sa bangkay. At saka ilang makamandag na ahas at alupihan, hinaluan pa ng palaka at daan-daang nakalalasong damo. Sa huli, isang spell na nabuo ng isang mahiwagang salita. Visit na naman. Hoy, kayong mga taga-bansang kimchi. May sira ba ang utak ninyo? Sa mundo ng ilusyon, ang pangkukulam ay isang malaking bawal.
Kayo? Ibuhos ninyo lahat sa kanya. Narinig ko na ito dati. Kayong mga taga-dakilang siya, salita lang ang kayang ipangalandakan. At kami namang mga taga-kimchi, sa katotohanan lang nakatuon. At ito ang katotohanan. Sa harap ng dakilang mga teknik ng aking bansang kimchi, mahina kayo. Gago, hindi pa rin ako naniniwala sa masamang ito. Makikipaglaban ako sa iyo. Sabay-sabay tayo. Patayin ang asong ito. Nasa panganib ka, tumigil ka. Ito ang lakas ng inyong mga taga-dakilang siya. Sword Chi Run River. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Gago. Makikipaglaban ako sa iyo ngayon. Huwag kang mamatay. Bitawan mo ako. Lalabanan ko ang hayop na ito ngayon. Kung gagawin mo ito ulit, hindi na kita papansinin mula ngayon. Hindi pansinin. Pwede niya akong insultuhin. Pero hindi niya pwedeng insultuhin ang ating dakilang siya. Bitawan mo ako. Tumahimik ka, huwag ka nang magtago. Kung magpapatuloy ka ng ganito, lahat tayo ay malulugmok. Sa tingin mo ba, ayaw ko? Hindi ko maibukas to. Hindi mo maibukas dapat ba? Mali ba ang hula ko? Hindi naman siya ang hinahanap ko. Tinamaan ang aking kandadong lumalamon ng kaluluwa. Kahit ang mga Diyos ay dumating, hindi sila makakatakas. Nakikita kong masunurin ka pa rin. Isuko mo ang baul ng kayamanan. Huwag mo siyang pakinggan. Ang baul ng kayamanan ng Tianji ay kayamanan ng aking dakilang siya. Paano ito mapupunta sa mga kamay ng kimchi? Naghihingalo ka na, matigas ka pa rin ang ulo. Patayin mo siya para sa akin. Mag-ingat ka. Mukhang ayos lang siya. Hoy, munting kimchi. Bakit napaka-boring ng mga panlilin lang mo? Dagdagan ang pagsisikap. Sakalin siya at ipagpatuloy. Palakihin, palakihin. Mensa tanan na siyam sa tayo pa. Hoy, anong nangyayari? Bakit kulubot pa rin ang dalawang taksil na to? Hindi to kulubot, kundi ang lakas ng dalawang manika ay umabot na sa limitasyon. Halos tapos na sila. Ay, hindi. Imposible. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Walang sino man sa mundo ang makakatiis. Kandadong pumupuksa ng kaluluwa sa sukdulang kalagayan. Talaga? Hindi nagulat si Kimchi. Ikaw, nagulat ka? Ano ba ang nangyayari? Ah, ganun pala. Alam na ni Linsin mula pa sa simula. Ang mga manikang iyon ay hindi mga buhay na nilalang. Walang bisa ang normal na mahika sa kanila. Naiintindihan ko rin. Mula pa sa simula, hindi talaga balak ni Jilin na lumaban ng husto. Ang dalawang manika ay parang bote ng tubig na nakakadkad lang. Huy, kung ganun pala kagaling siya, bakit hindi niya ginawa ng mas maaga? Pinag-alala pa tayo ng walang dahilan. Kasi gusto niyang guluhin ang isip ni Kimchi sa ganitong paraan. Hayaan si Kimchi na harapin ang dalawang manika at mag-utos ng lampas sa limitasyon para masira ang dalawang manikang ito. Oh, huy Zijin, ang talino mo. Ikaw. Kayong mga taga-Daxia, puro daya at panlilin lang ang alam. Kung may kakayahan kayo, harapin nyo ng patas. Ikaw ang mandaraya. Tawag namin dyan talino sa pakikipaglaban. Madaldal, haharapin mo ba ng patas ang aking soul destruction lock? May sira ka ba sa ulo? Mas mabuti pang sabihin mo na lang na tumayo kami at hayaang pugutan mo kami. Pakiusap, patayin mo ako. Pero kung mamamatay ako sa inyong mga panlilin lang, hindi ako susuko. Kung may pride ka, sige. Master, ihahatid ko na kayo ngayon kay Haring Yama. Sandali lang. Natatakot ako. Hindi ba't sinabi mo lang na hindi mo tatanggapin kung mamamatay ka? Hindi ako takot. May sasabihin ako kay Jilin na ito. Tiyo mo, sabihin mo kay Yama ang kailangan mong sabihin. Hintayin at pakinggan kung ano ang sasabihin niya. Jilin, napakahalaga ng sasabihin ko sa'yo. Kaya pakilapit ka sa akin. Jilin, huwag mo siyang pakinggan. Mag-ingat ka sa panlilin lang. Huwag kang mag-alala. Kami sa dakilang bansa ng Kimchi ay laging prangkang gumagawa ng mga bagay. Hindi ko lang alam ang mga tao ninyo mula sa dakilang siya.
May lakas ng loob ka ba? Tigilan mo ang pagpapakitang gilas ng iyong agresibong kakayahan. Sapat na ba ang distansyang ito? Talagang matapang si Jilin. Isang bayani sa mga tao, kaya sa impyerno ka na. Dog Day, hindi ka pa napapagod sa panloloko. Sino ang nagsabi sa inyong mga taga-Daxia na hindi maganda ang utak ninyo? Hahaha. Walang hiya. Teka, huwag kang mag-alala. Kung meron kang anumang paraan, gamitin mo na lang. O mamatay ka na, matigas ka pa rin ang ulo. Ipapadala kita sa impyerno ngayon din. Bakit wala kang ginagawa? Gumamit ka ng panlilinlang na ginamit mo ang panlilinlang. Huwag kang kabahan, hindi ito panlilinlang ngayon. Bakit ayos ka lang? Dahil anong klaseng soul-devouring lock ang ipinagmamalaki mo? Wala yan sa paningin ko. Hindi, imposible. Kung walang saysay sa'yo ang soul-devouring lock, bakit mo ginamit ang piring kanina? Hindi ba't kalabisan yon? Hindi ba't masyadong tensyonado ang paligid kanina? Tapos, may sumingit pang unggoy na mahilig sa kimchi. Sayang naman kung hindi gagamitin para asarin. Ay, swerte ko naman. Aminado ako, makikita mo. Hoy, tigan. Ay nako, tumakas yung apo ng aso. Huwag nang gawing komplikado. Buisit, hinayaan kitang tumakbo. Aray, oops. Hinayaan kitang tumakbo. Huwag na kayong mag-away. Huwag. Nakikiusap ako. Huwag niyo sanang saktan ng batang monghe. Bakit marunong ka palang magmakaawa? Hindi ba't matitibay ang buto ng likod ninyong mga taga-kimchi country? Hindi. Kami ang may pinakamalambot na buto sa buong mundo. Ang pinakawalang buto ng likod? Pakawalan mo na ako. Hindi na ako uulit. Hindi na talaga. Pakawalan mo na ako. Hindi na ako maglalakas loob sa susunod. Hindi na talaga. Pakawalan ka. Pero yung sinabi mo kanina, sobrang nakagalit sa amin. Baka hindi mo na masabi yan kung pakakawalan kita. Humihingi ako ng paumanhin. Ay, pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakamali ko. Pasensya na. Pero, ano naman ang silbi niyan? Saan ka ba nagkamali? Ang Qianji Treasure Box ay pag-ari ng inyong dakilang kaharian ng Xia. Si Ji Yuan Chenggang ay taga-dakilang Xia rin. Hindi namin dapat ninakaw ang inyong kultura. Lalo na ang magnakaw ng inyong kasaysayan. Nagkamali kami. Hindi na mauulit. Ang linaw-linaw pala ng pag-iisip mo. Pero curious ako. Kung alam mo naman palang mabuti, bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan? Ang aming bansang kimchi ay napakaliit. Kakaunti ang mga yaman. Naging sakop ninyo kami noon pa man. Ngayon, di kami kasing galing ninyo. Sensitibo at mahina ang loob namin sa pagnanakaw lang ng kultura. Mapapalitan na ang aming mahinang pagtingin sa sarili. Ayun, napunta na rin sa punto. Pwede na ba akong pakawalan? Ganun ba? Ang mga taga-dakilang siya ay napakabukas ang isip. Hindi ninyo papansinin ang isang hamak na tulad ko, di ba? Oh, ang mga taga-dakilang siya ay napakabukas ang isip. Gusto ko rin sanang pakawalan ka, pero... Pero ano? Pero kayong mga taga-bansang kimchi, napakatalino. Kaya natatakot ako sa inyo. Sa digmaan, hindi nakakasawa ang panluloko. Ay nako, hindi. Ngayon, time team kaming humihingi ng paumanhin. Hindi na kami maglalaro ng anumang daya. Hindi. Sa pagkakaintindi ko, kayong mga taga-bansang kimchi, matitigas ang ulo. Bakit ngayon kayo nagpapakita ng kahinaan? Plano ninyo lahat ito. Kaya siguradong hindi ako mahuhulog sa plano ninyo. Tama ba, munting kimchi? Huwag mo na lang siyang kausapin ng walang kwenta. Halika, bigyan natin ng magandang karanasan tong batang to. Hoy. Ang galing talaga ni Jilin kanina. Oo nga pala. Kulang ka pa ba ng kapatid na lalaki? Kung kulang ka ng kapatid na lalaki. Wang Jihwa, tumigil ka nga. Kung hindi, huwag mo na akong kausapin ulit. Mga ginang at ginoo, may mungkahi ako sa inyo. Bagamat hindi pa tapos ang labanan ng mahika, pero sa tingin ko, hindi na kailangang ipagpatuloy ang paligsahan. Bakit naman? Dahil gusto kong alam na dapat ng lahat kung sino ang kampeon, di ba? Oo, sangayon ako. Ang kampeon ng labanan ng mahika ngayong araw, si Ji lang ang tanging karapat-dapat. Sang-ayon din ako. Sang-ayon din kami. Pinabati kita, Jilin. Hindi maganda yan. Hindi pa tapos ang laro. Hindi na kailangang magsalita pa si Jilin. Kung hindi dahil sa'yo ngayong araw ang Qianji Treasure Box, baka naagaw na ng maliit na kimchi na yon. Dahil lamang doon, ikaw ang kampeon. Oh,
At kung magpapatuloy pa ito, sino pa ang kalaban natin? Hindi naman tayo mga masokista. Si Ji Wang na yon, isa ka sa amin ang tanging inapi ni Ji Ling. Anong lasa? Ji Wang, hindi mo ba sinabi bago ang laro na gusto mong patayin si Jilin? Hindi ba yun ang bibig ko? Mali, hahaha. Yamang sang-ayon ang lahat, kung gayon, anyayahan natin ang Chanji Treasure Box. Yojojo family panganay na anak na babae. Pakikuha ang Chanji Treasure Box. Nebula Pavilion Shangguan Jinghong. Pakikuha ang Chanji Treasure Box. Pakikuha ang Chanji Treasure Box. Pakibuksan ang Chanji Treasure Box. Wow! Ito pala ang treasure box ng 1,000 makina. Ang ganda nga. Jilin, kayo po. Ang Chanji Treasure Box ay nakuha ni Jilin, karapat-dapat sa pangalan nito. Ang treasure box ay naglalaman ng 1,688 na lihim. Hindi pangkaraniwang talino, mahirap buksan. Kung mapupunta ito sa akin, baka masayang lang ang ganitong kayamanan. Ito ba ang maalamat na treasure box? Patingin nga. Hoy, mag-ingat ka. Huwag mong basagin. Huwag kang mag-alala, akin ito. Paano masisira? Dati, sa iyo, ito. Salamat, Jilin. Hindi maganda. Gusto niyang agawin. Ilapag mo. Alam ko nang may mali sa'yo. Sino ka ba? Hindi ba nila sinabi sa'yo? Ako si Li Feifei, pero may iba pa akong pangalan sa Jianghu, Mo Junyang. Ikaw pala, ang Black Queen na si Mo Junyang. Ikaw pala, ang reyna ng black market na si Mo Junyang. Mo Junyang, ikaw naman ay isang kilalang bayani sa mundo ng mga mandirigma. Gumawa ng ganitong kahiyahiyang bagay. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Hahaha. Sa tingin mo ba ako si Mo Junyang gumagawa ng mga bagay? Pinapansin ko ba ang iniisip ng iba? Ang alam ko lang, ang kayamanang gusto ko, dapat akin yun. May chismis na nakaupo si Mo Junyang sa pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Pero ang teknik mo ay pangkaraniwan lang. Sa tingin mo ba, narito ka ngayon, makakaalis ka pa ba rito? Nagbibiro lang si Pavilion Master Shangguan. Nakaupo ako sa pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Siyempre, makakabawi yon sa kakulangan ko sa teknik. Yon ay ghost paper. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kang mag-alala, ordinaryong confetti lang ito. E di ikaw na ang babaeng basurero. Anong ginagawa mo sa napakaraming confetti? Gusto ko lang ipaalala sa'yo, kahit na ang mga kasanayan ko bilang Mo Junyang ay hindi gaanong mahusay. Pero para harapin ka, may 100 akong paraan. Kahit sino ang maghasik ng gulo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Mo Junyang, hindi ka ba natatakot na magalit ang buong mundo ng ilusyon sa ginagawa mo? Sa tingin ko alam mo dapat ang mga kahihinatnan. Ako si Mo Junyang, hindi ko iniisip ang mga kahihinatnan kapag gumagawa ako ng mga bagay. Aayusin ko ang Chanji Treasure Box na ito ngayon. Mo Junyang, wala akong pakialam sa gusto mong gawin, pero pakisagot mo ang isang tanong ko. Bakit ko sasabihin sa'yo? Dahil ang gusto mo ay nasa kamay ko pa. Hoy, bakit may treasure box pa? Magkambal ba sila? Bakit may treasure box pa rin? Magkambal ba sila? Kung gusto mo, pwedeng kunin mo ang bote na ito. Talaga palang nagkolekta ka ng basura. Marami pang bote. Kunin mo lahat. Hahaha, walang makakapagpalit ng gamit sa akin. Paano mo ito nagawa? Siyempre pa, hindi ako makakapagpalit ng gamit sa iyo. Kaya simula pa lang, para sa iyo ang bote. Nadaya ka lang ng panloloko ko. Kailan ka nagsimulang magduda sa akin? Nung tumama ako sa pinto, nalaman kong mali ang spell mo. Hindi ka talaga panloloko, pero 2 na ang invitation mo. Ano ang ibig sabihin nun? Ipaliwanag mo ang nangyari, plano lahat ito mula sa simula. Kasama na ang manggagaway, sinadya mong ilapit sa akin. Ang layunin ay gamitin ang kamay ko para makuha mo ang Chanji Treasure Box. Paano mo nahulaan na ako si Mo Junyang? Hula lang sa simula, kaya hindi kita ibinunyag. Binigyan kita ng peke. Hindi ko inakalang ikaw si Mo Junyang. Hindi masama. Hindi masama. Hindi lang magaling si Mr. Lin Maingat, patalino at tapang ang pinagsama. Masasagot mo na ba ang tanong ko? Maaari mo na bang sagutin ang tanong ko?
Alam ko ang itinatanong mo, pero hindi ko masasabi sa'yo ngayon. Kung gusto mong malaman ang sagot, pagkatapos ng 3 araw, may magsasabi sa'yo ng address ko. Saka ka na lang bumalik sa akin, dalhin mo ulit ang treasure box. Pork, ay po, Mr. Lin, si Mo Junyang ay mabutit masama at tuso. Huwag kang magpapaloko sa kanyang panlilin lang. Sa tingin ko, talagang maglalagay siya ng bitag sa napag-usapang lugar. Naghihintay lang na mahulog ka. Pinahahalagahan ko ang kabutihan ninyo. May sarili akong plano para dito. Tungkol sa Magic Fight ngayong araw, ako si Lin Sin ay nakasakit. Humihingi ako ng paumanhin. Paalam. Hoy, Wow, ang gwapo. Hoy, halos kapantay mo na ako. Mamamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Hoy, Meow meow, kumain ka ng mabuti. Maupo ka, may tsa sa mesa. Nadala ko na sa'yo ang Qianji Treasure Box. Ngayon, masasagot mo na ba ang tanong ko? Uminom ka muna ng tsaa sa tasa, saka kita sasagutin. Hindi ka ba natatakot na baka Nakaupo si Mo Junyang sa pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang reyna ng black market. Pero hindi siya isang ereheng pumapatay ng mga inosenteng tao ng walang pili. ano ang ibig mong sabihin? Kung ikaw nga ay isang malamig na taong pumapatay ng mga inosente, sa pamamagitan ng iyong mga paraan, matagal nang dapat napunta sa iyo ang kahong ito. Ang dahilan kung bakit ka nagpupumilit ay ayaw mo lang pumatay ng mga inosenteng tao ng walang pili. Hahaha, lahat ay itinuturing akong demonyo. Hindi inaasahan, ikaw pa ang taong nakakakilala sa akin ng lubos. Ngayon, masasagot mo na ba ang tanong ko? Sinabi ko ubusin mo ang tsa sa tasa, sasabihin ko sa iyo. Huwag mong sayangin ang oras mo, Ginoong Lin. Walang saysay ang iyong mga ilusyon sa kanya dahil hindi ito panlilin lang. Ito ang tasa ng tsa. Ito ay isang tasa ng tsaa na may magandang disenyo. Ang tsaa sa loob nito ay puno ng isang tangke ng tubig. Ano ang gusto mo? Sinabi ko basta tubusin mo ang tsa na ito. Sasabihin ko ulit sa'yo. Teka, kailangan mong pag-isipan ito. May isang buong tangke ng tubig sa loob ng tasa ng tsaa na ito. Kahit nabihasa ka, kapag ininom mo ito, mamamatay ka. Salamat sa paalala. Bagamat naniniwala ako na kayang maglaman ng malaking tangke ng tubig ang tasa na ito. Pero ano naman ang mangyayari? Isa rin itong mekanismo. Gaano man ito kadelikado, kailangan pa rin ng tao. Tama ba ako, Mo Junyang? Ha. Binibini, tama ka nga. Hindi ka binigo ng iyong anak. Anong ibig mong sabihin? Nakita ni Junyang ang binata. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Hindi mo ba ako naaalala? Ako si Xiao Huan. Ikaw si Tia Xiao Huan? Hindi ba't ikaw ay... Nahuli akong nagnanakaw ng mga teknik. Ang kasalanan ay dapat putulin ang mga litid ng kamay at paa. Ang ginang ang nagpanggap. Sadyang gumawa ng ilusyon na nagpakamatay ako sa takot sa kasalanan. Sinadyang tumakas ako. Ganun pala. Paano ka naging... Para makapagtago, bumuo ako ng isang uri ng pildoras na nagpapabago ng anyo. Pagkatapos inumin ito, ang aking hitsura at katawan ay magiging ibang tao. Tapos, paano ka naging Mo Junyang? Pagkatapos umalis sa pamilya Yang, pumunta ako sa Yuzhou, naging estudyante ng Guelo. Habang pinag-aaralan ang mekanismo ng ilusyon, habang hinahanap ang mga kayamanan, kalaunan naging reyna ng black market na si Mo Junyang. Totoo, narinig ko na ito dati sa aking ina. Magaling ka talaga sa mga mekanismo ng ilusyon. Kumusta na ang aking ina ngayon? Anong nangyari sa jade pendant na iyon? Pagkatapos ng aksidente sa pamilya, Yang, ang pinakamatandang babae ay pumunta sa Yuzhou para hanapin ako. At iniabot sa akin ang kusang Yurye. At sinabihan ako na sadyang iwan ang kusang Yurye. Sabi niya, tiyak na pupunta ka sa Yuzhou ayon sa mga bakas ng kusang Yurye. Pinagawa niya sa akin na siguraduhin kong makita ka. Paano mo nalaman kung sino ako? Marami akong itinanim na mga mata at tainga sa Yuzhou mga manggaganso sila o kaya'y lumilitaw na parang manghuhula. Noong makita ka ng tauhan ko ng araw na iyon, ramdam niyang iba ka sa iba, tinawag niya ako ng palihim. Hoy, hindi ba tama yan? Hindi ko inihayag ang pagkakakilanlan ko noon. Hindi ako sigurado noon na ikaw nga yun.
Kaya paulit-ulit na sinubukan, at saka ko nalaman, ang ugali mo. Galing sa parehong hulma, tulad ng pinakamatandang babae. Ang ekspresyon mo, ang kilos mo, kasama na ang katarungan at kabutihan sa buto mo, parang ang pinakamatandang babae. Kaya yung laban ng salamangka noon, ang mga depekto sa dalawang imbitasyon na yon, sinadya mong ilantad. Sa totoo lang, nang malaman ko lang ang pangalan mo, halos sigurado na ako na ikaw ang hinahanap ko. Pero hindi ito maliit na bagay, kailangan kong i-double check. Hindi ko inasahan na magwawala si Mage Koryo sa venue ng araw na iyon, na-save ako ng maraming abala. Kumusta na ang nanay ko ngayon? Ano ang nangyari sa sunog ng pamilya Yang? Pagkatapos ng sunog, sumunod ang pinakamatandang babae sa mga bakas ng gabing iyon at dumating sa Yuzhou. Nalaman niyang gawa ito ng mga tao ng All Souls Church. Sinabihan niya akong hanapin ka pagkatapos noon, nagpunta siya mag-isa sa All Souls Church. Alam ko na. Ang nanay ko ay tiyak na hindi ganoong klaseng tao. May ibang tao sa likod ng Yang Family Dahua. Nasaan ang All Souls Church? Pupunta na ako ngayon. Ginoo, huwag kang mag-alala. Malaking bagay ang All Souls. Ito ay erehiya ng mga dayuhang demonyo. Sa aking tag-init na lungga, mga demonyo ang nagwawala. Kasing delikado ng Lungtan Tigers din. Kailangan ito ng masusing paghahanda. Kung hindi, baka tayo ang mapahamak. Pero ang nanay ko ay nasa loob pa. Wala akong oras para maghanda. Pero kung ganito tayo, parang namatay na rin tayo. Paano kung isasama natin ang aming pamilyang Joe? At ang aking pamilyang Wang. Bakit kayo nandito? Upang lipulin ang mga dayuhang kaaway. Hindi lang ito tungkol sa iyo. Ang aking Chinyon Pavilion ay handang sumunod sa utos ni Ginoong Lin. At ang aking pamilyang Shu ng Liuzhou. At ang aking pamilyang Yi sa Jizhou. Ang pamilyang Jiang ng Yuzhou. Ang Sichuan Shu Hongmen. Handang sumunod sa utos ng binata. Kayo. Binata, huwag kang masyadong mag-alala. Ako ang nagkalat ng balita. Ginoong Lin, hindi ito personal mong hidwaan. Ang All Souls na ito ay isang kanser. Dapat noon pa ito winakasan. Pagkarinig ng mga bayani sa mundo tungkol dito, dumating sila ng mabilisan upang magtipon. Pakiusap, pangunahan mo kami binatalin upang lipulin ang All Souls Church sa isang iglap. Hindi. Ako si Linsin ay bata pa ang karanasan. Paano ako makapag-uutos sa mga bayani? Ginoo, huwag kang magpakumbaba. Ikaw na misteryosong master ng mga lihim, ang perpektong mamumuno sa amin. 4 na pamilya lamang ang ilusyon, ang 2 pa. Ang pamilya mo at ang pinuno ng pamilyang royal ay nag-utos na. Papauwi na ngayon, sabi nila wala silang pipigil, makipaglaban kayo sa amin. Ginoong Lin, hindi naghihintay ang oras. Huwag po sana kayong tumanggi. Handa akong makinig sa mga utos ni Ginoong Lin. Sa tulong ng lahat ng uri ng mga bayani at magigiting, ako ay pansamantalang mag-aako ng tungkulin bilang Commander-in-Chief ngayon. Ito ang mapa ng depensa ng All Souls, mangyaring mag-utos. Utusan ang pamilya Zhou at pamilya Wang na umalis mula sa kanluran at gambalain ang likuran ng lungga ng Wanlin. Utos. Panginoong Siyangguan ng Pavilion, ikaw ang mamuno sa Qingyan Pavilion na tumugon mula sa timog. Ang Qingyan Pavilion ay nag-utos sa pamilya Shu sa Liuzhou. Jizhou, kayo dalawa ay sumiksik mula sa silangan. Pangunahing gawin ang panggugulo at pagkontrol. Huwag kayong makipagharap ng diretsyo. Isasagawa ang utos. Narito na ang Hongmen. Ikaw ang mamuno sa mga alagad ng Hongmen mula sa The North Face Sun Palace. Nagpapasalamat ang nakababatang si Linsin sa malaking parangal. Ginoong Lin, mukhang nakalimutan mo ang landas sa Hilagang Kanluran. Ako ang dadaan sa landas ng Hilagang Kanluran. Hindi pwede. Ang landas sa Hilagang Kanluran ang pinakadelikadong lugar sa All Spirits. Masyadong mapanganib para sa'yo na mag-isa. Bakit hindi kita bigyan ng ilang tao na sasama sa'yo? Hindi pwedeng hatiin ang mga tropa. Ang lupain ng All Souls ay komplikado at nagbabago. Kulang ang ating mga tao. Kung tayo ay maghihiwalay pa, baka makagulo ito sa pangkalahatang plano. Hindi namin papayagan na mag-isa kang sumugal sa buhay mo. Paano kung isama mo ako? Yingshu. Yingshu, bakit ka nandito? May malaking nangyari. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Mabuti naman at dumating ka. Ipakikilala ko kayo sa lahat. Ito ang aking nobya, si Su Yingshu. Nakilala ni Jinhong si Binibining Su. Binibining Su, ikinararangal kong makilala kayo. Kayo ang aking tagapagligtas. Ako? Hindi nyo alam. Halos mabaliw na ako nitong mga nakaraang araw. Si Ginoong Lin ay parehong matalino at matapang. Natatakot ako na kinuha niya ang aking purple gold. Palgon. Ngayon, mukhang may-ari na pala ang sikat na damo ni Ginoong Lin. Hahaha. Kailan ako naging purple gold mo? Ay, ang sakit. Mali ako.
Sige. Ngayon, narito na ang lahat ng mga bayani mangyaring mag-utos, Ginoong Lin. Mga bayani, kung gayon mangyaring tumungo tayo upang lipulin ang lahat ng kaluluwa. Patayin. Magandang balita, asawa, ang Pangulo ng World Illusion Association ay nagpadala ng electronic na imbitasyon. Inanyayahan ka sa posisyon ng Vice Presidente, ano? Vice Presidente, parang gusto ko na lang maging Pangulo. Sabi ng Pangulo, kailangan mong gawin ang posisyong Vice Presidente na ito. Gagawin mo ba o hindi? Ano ba yan? Paano ka naglakas loob na utusan ako? Sabihin mo sa kanya para sa akin, Pwaki. Hindi ako maglalakas loob. Oh, wag kang mag-alala. Asawa mo. Ang lakas ko. Sabihin mo tulad ng sinabi ko. Sige, Bilisan mo. Bakit ang daldal mo ngayon? kung gayon babalik na ako. Oh, tama. Narinig ko na may bagong pangulo ang Global Society. Sino ba ito? Ang galing. Mukhang galing sa Daxia, ang pangalan niya ay Yang Wangking. Ano nanay ko? Sandali lang. Naipadala na.